Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa pakikipaglaban ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang lahi para kalabanin ang Black King at ang hukbo nito. Habang nahaharap sa panganib ang kontinente ng Yggdra ay may isang hindi kilalang lalaki dito ang nagawang mabuo ang tinatawag na Yggdra Alliance. Bukod sa mga tao ay kasama sa alyansang ito ang mga demi-human, mga ogre at marami pang iba. Sa pangunguna ng pinuno ng Yggdra Alliance na si Yuri ay sinalakay nila ang Imperial Castle kung saan namamalagi ang Black King. Habang nasa labas ang Holy Princess na si Juliana at ang iba kalaban si Erinnes at ang Black Army ay nagawa namang makapasok nila Yuri at ng grupo nito sa kastilyo. Kinalaban nila ang marami pang Black Army na pinalabas dito ng Black King. Nagkaroon ng pagkakataon si Yuri na makaatake sa Black King ngunit nagulat sila Fina nang makita si Yuri na bitbit na ng Black King at walang malay. Hiningi nito kay Fina ang Chain Chronicle at ang sprite na si Pirika. Dahil ayaw itong ibigay ni Fina ay sinampal ito ng Black King at dinampot si Pirika. Dumating dito sila Juliana kaya nagpalabas muli ang Black King ng kanyang mga alagad. Nang magkaroon ng malay si Yuri ay mabilis nitong sinugod ang Black King ngunit natalo ito kaagad. Biglang nagliwanag ang Chain Chronicle at kusa itong bumukas sa harapan nila Fina at Black King. Matapos nila itong parehong mahawakan ay nahati ito sa dalawa at nawala din bigla si Pirika. Naglabas ng maitim na usok ang Chain Chronicle na ikinatuwa naman ng Black King. Dito na nagpasya sila Juliana na umatras na at iniligtas nila sila Yuri at Fina. Nang makita ito ng mga naglalaban-laban sa labas ay napagtanto kaagad nila na hindi nagtagumpay sila Yuri. Kumalat ito kaagad sa buong Imperial Capital at naramdaman din ito ng iba. Nagpasya ang iba na kasali sa alyansa na bumalik na sa kani-kanilang tahanan habang si Yuri naman ay hindi pa nagkakamalay. Inilabas naman ni Burkhart kay Juliana ang saloobin nito tungkol sa pamumuno ni Yuri sa alyansa na tinututulan nito. Para sa kanya ay si Juliana umano dapat ang mamuno sa kanila. Ngunit naniniwala pa din si Juliana na si Yuri lang ang nararapat para dito kaya wala na ding nagawa si Burkhart. Nagpasya si Ainslot na mauna na sa Holy Capital kasama ang ibang Holy Knights at ipinaubaya kina Wayne si Juliana. Nang magkamalay si Yuri ay kinausap siya nila Juliana para sa susunod nilang plano. Nagpasya si Yuri na bumalik muna sa Vice Capital at i-report kay Gilbert ang kanilang pagkatalo. Habang sa isang pamilihan sa Yggdra ay may isang matanda dito ang gustong bumili ng mansanas ngunit bigla itong itinulak ng isang lalaki. Dumating dito ang isang maglalakbay na si Aram at tinulungan ang matanda dahil naapakan ng lalaki ang barya ng matanda. Naglabas ng patalim ang lalaki ngunit hinuberan ito ni Aram at katapos kunin ang isang mansanas ay umalis ito kaagad. Hinabol niya ang matanda at ibinigay ang mansanas. Katapos ay tinulungan niya na din ito sa daladala nito. Habang pabalik na sa Vice Capital sila Yuri ay nadaanan nila ang mga magsasaka. Nagalit ang isa dito kay Yuri dahil hindi natupad ni Yuri ang pangako nito na talunin ang Black King dahilan para wala nang natira sa kanilang pananim na nilamon din ng kadiliman. Pagsapit ng hapon ay may nakasalubong silang mamamayan ng isang nayon na malapit sa lugar at humihingi ito ng tulong dahil sa Black Army na umaatake sa nayon. Kaagad na nagtungo dito sila Juliana habang natulala naman si Yuri. Nasa nayon naman si Aram at mag-isang nilalabanan ang mga kalaban. Ilang sandali lang ay dumating na dito sila Juliana ngunit habang nakikipaglaban sila ay nararamdaman nilang humihina ang kanilang mana dahil sa itim na hamog. Pagkadating dito ni Yuri ay naririnig nito ang boses ng Black King na sinasabihan siyang tanggapin na lang ang kanyang kapalaran at ng mundo. Narinig niya ang sinabi ni Aram at naalala niya ang sarili niya dito. Nang maibalik ang mana nila Juliana ay muli nilang inatake ang mga kalaban. Hinigop naman ni Aram ang mana ni Burkhart para mapunan ang kakulangan sa kanyang mana. Habang pinagmamasdan ni Yuri si Aram ay nagpasya na din itong sumali sa labanan. Ginamit niya ang Seize the Light at dito na naubos ang mga kalaban. Dahil sa pulang tela na suot ni Yuri ay nakilala kaagad ito ni Aram na isa sa volunteer army. Matapos magpakilala ni Aram ay bigla na lang itong bumagsak at nawalan ng malay. Kaagad itong pinagaling ni Marina at naalala naman ni Yuri ang mana na biglang nadagdag sa kanya. Gamit ang alaga ni Erinnes ay nalaman naman nito na pabalik na ng Vice Capital sila Yuri. Nang magising si Aram ay nilapitan nito si Yuri at nagkausap sila. Dumating dito si Fina at niyaya silang dalawa para kumain. Habang kumakain na sila ay kinausap nila si Aram tungkol sa galing nito sa pakikipaglaban. Biglang naglabas muli ng itim na usok ang Chain Chronicle at nadagdagan na naman ang pahina na may kadiliman. Nang mawala ang usok ay dito lang ipinaliwanag ni Fina kay Aram ang tungkol sa Chain Chronicle at ang kinalaman nito sa buong mundo. Nalaman din ni Aram ang tungkol kay Pirika na siya ding pinapahanap ng Black King kay Erinnes dahil habang buhay pa umano si Pirika ay hindi nila magagawang wasakin ang mundo.
Nang magkausap muli sila Yuri at Aram ay inalok ni Yuri si Aram na sumali sa volunteer army. Sa una ay tinanggihan ito ni Aram ngunit dahil sa mga nabanggit ni Yuri ay nagawa nitong mapapayag si Aram. Nang natatanaw na nila ang Vice Capital ay napansin nila ang labanan na nangyayari dito kaya mas binilisan nila na makarating dito. Nagawang makapasok ng Black Army sa Vice Capital at nandito naman sila Silva para pigilan ang mga ito. Ilang sandali lang ay nakarating na din dito sila Yuri. Muling kinuha ni Aram ang mana ni Burkhart kaya matapos nitong mapatay ang ibang kalaban ay kinumpronta na ito ni Burkhart. Tinawag nila Wayne si Burkhart kaya binitawan na lang nito si Aram. Ginamit nila Yuri, Kane at Miss Hida ang chain attack nilang tatlo dahilan para malagas ang mga kalaban. Napahanga naman si Aram sa ginawa ng tatlo at gusto din niya itong subukan. Dumating dito si Burkhart na hindi pa din napapatawad si Aram sa pagkuha nito sa kanyang mana. Nagkaroon sila ng sagutan ni Aram at dahil napikan si Aram sa mga sinabi ni Burkhart ay umalis ito. Pagkadating nila Juliana ay nagpakita na dito ang demon na namumuno sa hukbo ng mga kalaban kasama ang mas marami pang Black Army. Nilabanan nila ito habang si Aram naman ay muling naalala ang mga sinabi sa kanya ni Yuri. Pagkaatake ng pinuno ng kalaban kay Juliana ay mabilis itong iniligtas ni Burkhart dahilan para si Burkhart ang mapuruhan. Aatakihin na sana ng mga kalaban si Burkhart nang biglang dumating dito si Aram at iniligtas si Burkhart. Dahil sa bilis ni Aram ay madami kaagad ang nailigpit niyang mga kalaban. Matapos mabali ang kanyang espada ay pinulot niya ang espada ni Burkhart at naglabas siya ng mana. Nilagyan niya ng mana ang espada ni Burkhart at binigyan din niya sila Juliana. Matapos niyang ibalik kay Burkhart ang espada nito ay ginamit na nila Juliana ang chain attack nila. Naubos nila ang mga kalaban at nagawa naman ni Burkhart na matalo ang pinuno ng mga ito. Tinipon ni Yuri ang lahat at sinabi niya ang plano niyang bumuo ng Black King Suppression Squad para labanan muli ang Black King. Pagkaalis ni Burkhart ay bigla itong napaluhod dahil sa pinsalang natamo nito at ilang sandali lang ay bumagsak na ito. Matapos mapagaling si Burkhart ay inatasan nito ni Juliana na samahan sila Yuri papunta sa mga Sages of Tower. Kahit gusto ni Burkhart na samahan si Juliana pabalik ng Holy Capital ay wala na itong nagawa kundi sundin ang utos sa kanya ni Juliana. Naatasan din siya na turuan pa si Aram dahil katulad kay Yuri ay naniniwala din si Juliana na may potential si Aram. Dumating dito si Celine para ipaalam kay Juliana na gusto itong makita ni Gilbert. Kasama naman ni Gilbert sila Yuri at Fina sa silid nito at pagkadating dito ni Juliana ay ibinigay nito kina Yuri at Juliana ang communicator. Habang naghahanap ng makakain si Aram ay nakarinig ito ng sigaw ng babae. Kaagad niya itong pinuntahan at sakto ding nasa lugar si Dusty para magbenta ng mga sandata. Habang kinakausap nito ang lalaki ay dumating dito si Aram na kaagad inatake ang punyal ng lalaki dahilan para mabitawan ito ng lalaki. Inatake nito si Aram hanggang sa makalapit si Aram sa tindahan ni Dusty. Kinuha ni Aram ang isang espada dito at ginamit sa kanilang laban. Nang magawa niyang matalo ang lalaki ay nilapitan siya ni Dusty. Napag-usapan nila ang ginamit niyang espada na ayon kay Dusty ay siyang pinakamaganda sa mga natitira niyang sandata. Ibabalik sana ito ni Aram ngunit nagpa siya si Dusty na ibigay na ito kay Aram dahil sa pagkakabilang umano nito sa volunteer army. Habang nagsasanay si Aram gamit ang espada na binigay ni Dusty ay nakita ito ni Burkhart. Nilapitan ito ni Burkhart para sana turuan ngunit napansin nito ang espadang hawak ni Aram. Gusto ni Burkhart na malaman kung saan ito nakuha ni Aram ngunit kahit sinasabi na ni Aram na ibinigay ito sa kanya ay hindi dito naniniwala si Burkhart. Dumating dito si Juliana kasama sila Yuri at Wayne at tinanong kung ano ang pinag-aawayan ng dalawa. Pinagbintangan ni Burkhart si Aram na nagnakaw ng espada ngunit dumating naman dito si Dusty para sabihin ang totoo. Dahil napahiya si Burkhart kay Juliana ay umalis ito kaagad. Nababahala naman si Wayne sa desisyon ni Juliana na ipasama si Burkhart sa grupo nila Yuri. Ayon naman kay Juliana ay para umano mas maintindihan pa ni Burkhart si Yuri at kung magkaroon na ito ng tiwala kay Yuri ay posibleng mas lumakas pa sila. Kinagabihan habang iniinda ni Yuri ang sakit na nararamdaman nito sa isang braso nito ay nilapitan ito ni Fina. Napansin ni Fina na may iniindang sakit si Yuri ngunit sinabi lang ni Yuri na okay lang siya. Kinabukasan ay naghanda na sila para umalis at sumama din sa grupo nila Yuri ang Universal Mage na si Aludra at ang Dragon Slayer na si Vorn. Ilang sandali lang ay nag-umpisa na silang umalis at gayon din sila Juliana. Pagsapit ng hapon ay nagpahinga muna sila Yuri at habang nagkwekwentuhan sila ay napapaisip naman si Burkhart kung bakit siya nandito kasama sila Yuri. Nang mapansin ni Yuri si Burkhart ay nilapitan niya ito para kausapin. Nang makiusap din si Yuri kay Burkhart na turuan si Aram ay dito na nagdahilan si Burkhart na hindi maganda ang kanyang nararamdaman at magpapahangin muna.
Dahil sa negatibong emosyon ni Burkhart ay hindi nito namamalayan na unti-unti nang lumalabas ang kadiliman mula sa sugat na natamo nito. Bigla niyang narinig ang boses ni Ines at dito lang niya napansin na pinalilibutan na siya ng itim na hamog. Nang magpakita sa kanya si Ines ay inatake nito ang kanyang sugat. Dahil dito ay nag-react din ang Chain Chronicle at napansin na din nila ang hamog na nanggagaling sa kagubatan. Kaagad itong pinuntahan ni Yuri dahil alam niyang tumungo dito si Burkhart. Pagkadating nila Yuri sa kinaroroonan nila Burkhart ay nagpalabas kaagad si Ines ng mga alagad nito. Habang nilalabanan nila Yuri ang mga ito ay nagpasya si Yuri na gamitin nila ang chain attack para makalapit kay Burkhart. Ngunit bago pa makalapit ni Yuri kay Burkhart ay tuluyan na itong naging demon. Naglaban silang dalawa ni Yuri at tumulong na din dito sila ngunit hindi nila matamaan si Burkhart. Nang aatakihin na ni Burkhart si Aram ay sinuway na ito ni Ines at umalis na silang dalawa dito. Nakaramdam si Juliana na may hindi magandang nangyari at ilang sandali lang ay tinawagan siya ni Yuri para ipaalam ang nangyari kay Burkhart. Matapos nilang mag-usap ay dumating dito si Aris at ipinaalam sa kanila na may nagaganap na sunog sa Holy Capital. Kagagawan pala ito ng ibang mga residente ng Holy Capital na gusto na lang sumapi sa Black King para mailigtas ang kanilang buhay. Sa pamumuno nila Ainslet, Cervantes at Roendia ay nagawa nilang mapigilan ang mga nanggugulo. Nakita nila ang isang babae na balak pasabugan ng isang lalaki kaya dali-dali itong pinigilan ni Aris. Dumating din dito sila Juliana at sinabi ni Ainslet kay Juliana na matapos umanong matalo ng Yggdra Alliance ay nagsimula na ang kaguluhan sa Holy Capital. Nang marinig ni Juliana ang sinabi ng lalaking nadakip ni Aris na gusto nitong maging demon at sumapi sa Black King ay naging emosyonal na ito. Dito na nalaman nila Ainslet na naging demon na si Burkhart. Nang makapasok sila Juliana sa palasyo ay nagkausap sila ni Luis. Ipinaalam sa kanila ni Wayne na ang hukbo ng 9 territories na pinamumunuan ni Shuza ay nasa malapit lang sa Holy Capital. Naisip nila na kumbinsihin muli ang mga ito na sumali sa alyansa para labanan muli ang Black King. Nang makapagpahinga sila Yuri ay nakita ni Fina si Yuri na nahihirapan dahil sa pangingitim ng braso nito. Sinubukan niya na gamitin ang Chain Chronicle para mapabagal ang pagkalat nito. Ngunit hindi ito umubra kaya wala na din silang nagawa pa dito. Matapos ang ilang araw na paglalakbay ay nakarating na sila sa Sage's Tower. Balak nila na kausapin ang Sage of Destiny at baka alam umano nito ang kinaroroonan ni Pirika. Ngunit nang malapit na sila ay bigla silang inatake kaya dali-dali itong sinangga ni Aludra. Nakita nila sa taas sila Velnar, Yuni at Kotche kasama ang hukbo ng mga sorcerers. Narinig nila ang boses ng isang sage na si Melchior kaya kinausap ito ni Yuri para muli itong alukin na samahan sila na labanan muli ang Black King. Sinagot sila nito na kailangan umano muna nilang patunayan ang kanilang sarili. Dito na muling pinaatake ni Melchior sila Velnar kaya wala na ding nagawa sila Yuri kundi kalabanin ang mga ito. Nang maramdaman ni Aludra na nauubos na ang kanyang mana ay binigyan siya ng mana ni Aram. Dahil dito ay nagawang mapigilan ni Aludra ang atake ni Vernal. Natutuwa naman si Melchior na pinapanood ang labanan sa labas ngunit napuno na sa kanya ang isa pang sage na si Dilma. Habang hinahabol ni Aram si Yuni ay dumating dito ang isa ding sage na si Fatima para pigilan sila. Pinapasok na sila sa tore at dito na nakilala ni Aram ang tatlong sages of tower. Ipinakita ng mga ito sa kanila ang Imperial Castle na napapalibutan ng Black Element Barrier at wala nang nakakapasok dahil sa patuloy na paglakas nito. Natanong naman ni Yuri kay Fatima ang kinaroroonan ni Pirika. Alam ni Fatima na buhay pa si Pirika ngunit nasa lugar umano ito kung saan imposible itong makaalis dito nang walang tutulong sa kanya. Hindi matukoy ni Fatima ang eksaktong lokasyon ni Pirika ngunit may alam itong isang paraan at ito ay kailangan nilang maglakbay papuntang Maze Pass. Naghanda na sila Yuri para pumunta sa Maze Pass. Bago sila makaalis ay dumating dito sila Vernal na naatasan ni Melchior na sumama sa kanila. Ayon kay Kotche na interesado umano si Melchior sa artifact na nadiskubri sa Maze Pass at pinapaimbestigahan ito sa kanila. Nang makarating sila sa Maze Pass ay nakalaban kaagad nila dito ang mga alagad ng Black King. Narinig ni Aram na may sumigaw at nakita nila ang furball na hinahabol ng mga kalaban. Iniligtas ito ni Aram ngunit gumamit si Vernal ng isang fire magic dahilan para gumuho ang kinatatayuan ni Aram. Sinubukan itong iligtas ni Yuri ngunit gumuho din ang kinatatayuan nito kaya pareho silang nahulog. Nagpasya sila kay na makipagkita muna sa mga Earth Sprite para humingi ng tulong dahil hindi nila kabisado ang lugar. Sinusubukan naman nila Yuri na hanapin sila kay ngunit dahil sa lakas ng hangin ay nagpasya silang maghanap ng kuweba para sumilong muna dito. Nang makarating na sila kay sa kinaroroonan ng mga Earth Sprite ay nakausap nila dito si Olga.
Matapos nilang maipaalam ang nangyari kina Yuri ay bumuo kaagad si Olga ng rescue team para hanapin sila Yuri at nagpasya din sila kay na sumama dito. Kasama ng mga Earth Sprite ang mga dwarves na nakadiskubre sa artifact na hugis espada. Pagkaalis nila Kain ay nagpaiwan naman sila Fina at Marina para hikayatin din ang mga Earth at Fire Sprite na sumali sa Suppression Army. Isa din sa dapat nilang gawin ay imbestigahan ang artifact. Habang nasa tapat sila ng artifact ay muling nagliwanag ang Chain Chronicle at ipinakita nito ang pahina na may impormasyon tungkol sa espada na kayang tapatan ang kadiliman. Napagtanto kaagad ni Fina na ang nasa harapan nila ang tinutukoy sa libro. Habang nasa isang kuweba sila Yuri ay naisipan ni Yuri na maglaro muna ng word chain para hindi sila antukin. Bago nila ito umpisahan ay lumabas muna si Aram para umihi. Habang umiihi na si Aram ay napansin nitong wala na sa kanya ang furball na iniligtas niya. Sinubukan niya itong hanapin at dito na ito nahiwalay kay Yuri. Sa Holy Capital naman ay nagpadala na ng sulat si Juliana kay Shuza. Ngunit hindi alam nila Juliana na may ibang pinaplano pala si Shuza. Habang sinusubukan ni Yuri na hanapin si Aram ay muling sumampang ang kadiliman sa kanyang braso. Dahil dito ay naapektuhan siya ng negatibo niyang emosyon dahilan para isipin niya na kinakalaban siya ng kanyang sarili. Pagka-atake nito sa kanya ay nagawa itong masangga ni Aram. Dito na nalaman ni Yuri na mga alagad pala ng Black King ang kinakalaban niya. Habang nilalabanan nila ang mga ito ay nagawa nilang dalawa na maisagawa ang chain attack. Dumating dito si Baltazari at dahil hindi makitang mabuti ni Baltazari si Yuri ay gumamit ito ng mahika para pawalain ang matinding pag-ulan ng nyebe. Ipinakilala ito ni Yuri kay Aram na siyang master ni Fatima at dating Sage of Destiny. Kasama din pala ni Baltazari ang furball na kaagad lumapit kay Aram. Nabanggit naman ni Baltazari kay Yuri ang tungkol sa Guardian Dragon na dating tinalo ni Yuri sa Lake of Sand. Ayon kay Baltazari na balang araw ay may bagong Guardian Dragon ang magpapakita dito at kailangan umanong puntahan ito ni Yuri. Narinig nila ang boses nila kay na tinatawag sila at dito na din nawala bigla si Baltazari. Nang magkita-kita na sila Yuri, Olga at ng Fire Sprite na si Rolo ay ipinangako ng dalawa ang suporta sa bagong alyansa. Kinabukasan ay nagpatuloy na sila patungo ng Soul Land. Nakita nila si Shuza at ang hukbo nito kaya nilapitan nito kaagad nila Yuri. Ngunit tinutukan lang sila ng espada ni Shuza at gusto nito na kunin ang Chain Chronicle kay Fina. Balak ni Shuza na siya ang tatalo sa Black King para siyang mamuno sa Yggdra. Kaagad na pumunta si Aram sa harap ni Fina para protektahan ito kay Shuza. Inatake ni Shuza si Aram at mabilis itong sinangga ni Yuri ngunit nagawa pa din ni Shuza na mapabagsak si Yuri. Habang sa Holy Capital naman ay nagpasya na si Juliana na tanggapin ang trono na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Una niya itong ipinaalam kina Luis at Ainslot na siyang naging katulong niya sa pamumuno matapos mamatay ng kanyang ama. Gusto niyang maging karapat-dapat na pinuno na maaasahan ng kanyang mga nasasakupan. Muling umatake si Yuri kay Shuza at inatasan nito si Aram na ilayo si Fina kay Shuza. Nag-umpisa na ding umatake ng Second Lord ng Nine Territories na si Yoshitsugu kina Velnor. Ipinakita naman ni Shuza kay Yuri ang isa nitong kamay na nilalamon na din ng kadiliman. Maliban sa Nine Territories at Yggdra ay plano din palang kunin ni Shuza ang kapangyarihan ng Black King. Sinubukan nila Yuri na gamitin ang chain attack ngunit bago pa makaatake ni Yuri ay naunahan ito ni Shuza. Katapos ay nilapitan ni Shuza sila Fina para kunin ang Chain Chronicle. Nang makuha nito ang Chain Chronicle ay sumugod dito si Yuri ngunit biglang dumating dito ang Ancient Golem na si Olzada. Ilang sandali lang ay nagpakita na din dito sila Ines at Burkhart. Balak naman nila Ines na kunin dito si Yuri para dalhin sa Black King. Pinagtulong-tulungan nila si Olzade kaya nagpalabas na si Ines na mga alagad nila. Inumpisahan na ni Ines na hikayatin si Yuri na sumapi na sa Black King. Balak sana ni Aram na tulungan si Yuri ngunit hinarangan siya ni Burkhart. Habang hinihikayat si Yuri ng kadiliman sa katawan nito ay pinilit niyang atikihin ito. Ngunit nagulat siya nang makita si Cain na siyang natamaan ng kanyang espada at si Fina pala ang aatakihin niya sana. Dahil dito ay napuno ng negatibong emosyon si Yuri at unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Habang sa Holy Capital naman ay sinimulan na ang koronasyon kay Juliana. Pinangunahan ito ng isa sa 17 clerics ng Great Shine na si Lilith. Matapos ang ilang minuto ay tuluyan nang nag-transform si Yuri sa demon form nito. Dahil sa pagiging demon ni Yuri ay may dahilan na si Shuza na iligpit si Yuri. Kaya inatake nito si Yuri ngunit sinangga ito ni Olzade gamit ang puppet nito. Nagpa siya si Ines na umalis na dito dahil nakuha na nila ang pakay nila. Sinusubukan ni Aram na pigilan pa si Yuri ngunit hinarap naman siya ni Burkhart.
Ginamit ni Shuza ang kapangyarihan ng kadiliman na nasa katawan nito at nagawa nitong matalo ang mga puppet ni Olzada. Nagpalipas sila ng gabi sa isang abandonadong gusali habang sinusubukan ni Marina na pagalingin si Cain. Dumating dito sila Shuza para alukin ang Sorcerer's Army na samahan siya para kalabanin ng Black King. Dagdag pa nito na sa pagkawala ni Yuri ay mabubuwag na din ang bagong alyansa. Ngunit tinanggihan ito nila Vernal at dito na din sumali sa usapan si Aram. Naniniwala si Aram na hindi pa mabubuwag ang bagong alyansa na binubuo ni Yuri at para sa kanya ay naghihintay lang si Yuri na iligtas ito mula sa Black King. Dagdag pa nito na napakalaki ng tiwala ni Yuri sa kanila kaya kampante siya na maibabalik nila si Yuri. Sinagot naman siya ni Shuza na dapat umano mauna sila na mailigtas si Yuri bago pa niya ito iligpit. Katapos ay umalis na dito sila Shuza at bigo din sila Aram na mabawi kay Shuza ang Chain Chronicle. Kinaumagahan ay nagpa siya sila Kotcha na bumalik ng Sage's Tower para maipaalam sa mga Sage ang nangyari. Habang sila Fina at Aram naman ay magpapatuloy papuntang Soul Island na nauna nilang plano. Pabalik naman ng Vice Capital sila Miss Hida para madala si Cain sa mga healers sa guild. Kinagabihan habang kumakain sila Aram at Fina ay naikwento ni Aram na nakita nila si Baltazari at nabanggit nito ang dragon na tinalo ni Yuri. Bagamat namamangha si Aram dito ay hindi naman natutuwa dito si Fina. Ito ay dahil nahawaan lang ng kadiliman ang dragon na ito kaya napilitan na lang si Yuri na iligpit ito. Alam ni Fina kung gaano kabuting tao ni Yuri at alam din niyang nagdudusa si Yuri sa nagawa nito sa dragon. Nang makarating sila Miss Hida sa Vice Capital ay kaagad nilang dinala si Cain sa mga healers. Nalaman na din nila Juliana mula kay Miss Hida ang nangyari kay Yuri. Nang makabalik sila Kotcha sa Sage's Tower ay napag-usapan kaagad nila ang nangyari kay Yuri. Matapos ang ilang araw na paglalakbay ay natanaw na nila Aram ang Soul Island. Habang patawid na sila papunta ng Soul Island ay naalala ni Aram ang sinabi nila Yuri at Fina na rason kung bakit makakatulong sa kanilang paghahanap kay Pirika ang pagpunta sa Soul Island. Ayon sa mga ito ay nasa islang ito ang World Tree Library kung saan nakatira ang diwata na may pangalang Ding Yggdra. Dagdag pa nila na espesyal ang diwatang ito dahil may chronicle ito. Pagkadaong nila ay nagulat sila na umabot na din pala dito ang kadiliman. Habang papalapit sa kanila ang mga kalaban ay inatake naman ito ni Vienta. Pinasunod sila ni Vienta at alam din nito na si Yggdra ang pakay nila. Nang malapit na sila sa World Tree Library ay naabutan nila si Raph Alger na nakikipaglaban. Gusto sana ni Raph Alger na papasukin na sila Fina ngunit bigla namang dumating dito si Yuri. Naglaban silang dalawa ni Aram at dahil alam ni Raph Alger na walang balak sila Aram na labanan si Yuri ay inatake nito si Yuri para makapunta na sila Aram kay Yggdra. Kaagad silang nagtungo sa World Tree at sinalubong sila dito ni Yggdra. Nang makarating sila sa kinaroroonan ng Chronicle ay ginamit ito ni Yggdra para makapasok sila sa loob nito. Dahil dito ay nagagawa nilang magpalipat-lipat sa iba't ibang lugar sa loob ng kontinente. Inumpisahan na nila ang paghahanap kay Pirika gamit ang Chronicle na ito. Napunta sila sa panahong nilalabanan pa nila Yuri ang Black King sa Kastilyo dahil dito nawala si Pirika. Katapos ay napunta sila sa mga oras na nahihirapan si Yuri dahil sa pagkatalo nito sa Black King. Patuloy pa ding nilalabanan nila Raph Alger si Yuri at kinuha na din ni Vienta ang Chronicle na siyang pakay ni Yuri. Nang inatake ni Yuri si Vienta ay sinangga ito ni Raph Alger at pagkatilapon ng Chronicle ay bigla itong napuno ng kadiliman. Dahil dito ay nahiwalay si Aram kina Fina at napunta ito sa panahong medyo bata pa si Yuri. Nakaharap ni Yuri dito ang mga kalaban at ilang sandali lang ay dumating dito ang isang lalaki para tulungan siya. Ito ang nag-udyok sa kanya na magsanay pa para mas lumakas pa umano siya. Araw-araw na nagsanay si Yuri at isang araw ay nakalaban niya muli ang mga alagad ng Black King na sumalakay sa nayon. Nakaharap niya dito ang pinuno ng mga ito at nagawa niya itong matalo. Nang mapansin niya na wala ng mga tao sa nayon ay dito niya na napagtanto na kung mas malakas lang sana siya ay hindi na sana ito mangyayari. Napunta naman si Aram sa oras ng sinusubukan ni Fina na pabagalin ang kadiliman sa kamay ni Yuri. Dito lang nalaman ni Aram na matagal na palang may nahawaan ng kadiliman si Yuri. Nakita din niya ang pag-uusap nila Yuri at Cain kung saan nakiusap si Yuri kay Cain na gabayan siya dahil naniniwala si Yuri sa posibilidad na baka siya ang pag-asa sa nararanasan ng kontinente sa kamay ng Black King. Nang malipat siya ng lugar ay nagkita sila dito ni Baltazari. Nagulat siya na nagagawa niyang makausap si Baltazari kaya sinabi ni Baltazari na walang bagay ang hindi niya kayang gawin. Dahil dito ay naisipan ni Aram na humiling kay Baltazari. Ito ay gusto ni Aram na palakasin siya ni Baltazari para maibalik niya si Yuri. Para matupad ang hiling na ito ni Aram ay inilipat ni Baltazari si Aram kung saan nandito din si Yuri at nagagawa niya itong makausap.
Biglang nahulog si Yuri at nagawa naman ni Aram na mahawakan ito. Nahulog din si Aram at nagawa pa nitong makahawak sa bato. Ngunit dumating dito ang Demon Yuri para subukan na ihulog silang dalawa. Para hindi na mahirapan si Aram ay bibitaw na sana si Yuri ngunit hindi pa din siya binitawan ni Aram. Pagka-atake ng Demon Yuri ay nagawa ni Aram na may hagis si Yuri dito at naglaban silang dalawa. Pinaghanda ni Yuri ang espada ni Aram para sa pag-atake. Katapos ay pinagamit ni Yuri kay Aram ang atake niyang Seize the Light dahilan para matalo nila ang Demon Yuri. Dito na nila narinig ang boses ni Pirika na babalik umano siya kung mahanap nila muli ang liwanag ng pag-asa. Nagawang makabalik ni Aram sa World Tree at gayon din sila Fina na narinig din ang boses ni Pirika. Nakita nila sila Raph Alger at Vienta ng mga sugatan sa pakikipaglaban kay Yuri. Kaagad ding umalis dito sila Aram at Fina para pumunta naman sa Lake of Sand na siyang nabanggit ni Baltazari kay Yuri. Habang sa Holy Capital naman ay may dalawang ogre ang nakipagkita kay Juliana. Ito ay sila Haruaki at Toka at gusto ng mga ito na makipagtulungan kay Juliana na pabagsakin si Shuza kung sakali umanong sumapi si Shuza sa Black King. Nang makarating sila Aram at Fina sa Lake of Sand ay ipinaalam kaagad nila kay Ashrina ang sinabi ni Baltazari tungkol sa bagong Guardian Dragon na dadating. Pinakuha ni Ashrina kay Fera ang bato na may nakaukit na kanta. Ayon kay Fera na matapos matalo ni Yuri ang Guardian Dragon ay nakita nila ito sa Shrine Ruins kung saan nanirahan ang dragon. Balak ni Ashrina na ipakanta ito kay Musica na isang forest sprite at tinatawag na legendary songstress. Naatasan ni Ashrina si Rafa na hanapin si Musica para masubukan na ito. Dumating dito ang isang kawal nila para ibalita na papalapit sa kanila ang hukbo ng 9 territories. Ipapahanda na sana ni Khalifa ang kanilang hukbo ngunit ayon sa kawal ay may hukbo din umano ang nakahanda na para harapin ang hukbo ni Shuza at ito ay ang Holy Guard ng Holy Kingdom na pinamumunuan ni Juliana. Ipinadala ni Ashrina si Khalifa para imbitahan sila Juliana at Shuza sa isang pagpupulong. Pareho itong tinanggap nila Juliana at Shuza at kaagad silang nagtungo sa palasyo ni Ashrina. Sinamahan ni Fina si Rafa na hanapin si Musica at nakita nila itong nagtatanghal sa plaza. Habang nasa kalagitnaan ng pagpupulong ang mga pinuno ay nakarinig sila ng sigaw ng mga kawal. Nalaman nila na inaatake na pala sila ng hukbo ng Black King. Kasalukuyan na itong nilalabanan nila Aram at nandito din si Ines kasama sila Burkhart at Olzada. Nakalaban ni Shuza si Olzada habang si Juliana naman ay hinarap ni Burkhart. Nang mapabagsak ni Burkhart si Juliana ay tinulungan naman ito ni Ainslot. Tinulungan din ni Yoshitsugu si Shuza na labanan si Olzada. Nagkita sa labanan sila Aram at Khalifa kaya natanong ni Khalifa si Aram kung nakita umano nito sila Juliana at Shuza. Nababahala si Khalifa na baka magkasagupa ang dalawa at kung isa man sa kanila ang masawi ay siguradong susundan na ito ng pagdanak ng dugo. At sa inaasahan nga ni Khalifa ay nagsimula ng atikihin ni Juliana si Shuza. Pareho nilang tinuturing ang bawat isa na sagabal sa kanilang mga plano kaya hindi sila magkasundo. Dahil sa sobrang galit na nararamdaman ni Juliana kay Shuza ay unti-unti na ding may lumalabas na itim na usok mula sa kanya. Habang si Ines naman ay natutuwa lang habang pinapanood ang dalawa. Pagka-atake pareho ng dalawa ay dumating dito si Aram at pinigilan silang dalawa. Naririnig naman ng Furball ang ginagawang pagkanta ni Musica. Dito lang din napagtanto ni Juliana na nilalamon na din pala siya ng kadiliman. Inatake ni Ines si Aram dahil naging sagabal ito na tuluyan ng malamon sa kadiliman ang dalawa. Kaagad na pinutol ni Juliana ang nangingitim nitong buhok at inatake din ni Burkhart si Aram. Tinulungan ni Olzada si Burkhart at hinati nito ang kanyang katawan. Umatake kay Shuza ang isa dito habang ang kalahati naman ay umaatake kay Aram katulong ni Burkhart. Nang matapos ng kumanta ni Musica ay dito na naglabas si Furball ng isang espada. Nagawa ni Shuza na matalo ang kalahating katawan ni Olzada at gamit ang bagong espada ni Aram ay tuluyan na nilang natalo si Olzada. Matapos mag-transform ni Furball bilang Guardian Dragon ay dumating din dito sila Vernal. Dahil dito ay napilitan ng umatras nila Ines at Burkhart. Nilapitan ni Aram si Shuza para bawiin ang Chain Chronicle. Bigla itong nagliwanag at nang mahawakan ito ni Aram ay natanggal dito ang kadiliman. Nang maging maayos na ang lahat ay nilapitan nila Vernal at Kotcha si Musica dahil kailangan din nila ang tulong nito. Kinausap naman ni Aram si Juliana para hingin ang tulong ng Holy Guard na kaagad sinang-ayunan ni Juliana. Katapos ay nilapitan naman ni Juliana si Shuza para humingi ng tawad sa ginawa nitong pag-atake. Muli niya itong inalok na sumapi sa bagong alyansa ngunit mas pinili ni Shuza na tanggihan ito. Nagtungo sila Aram at Fina sa Sage's Tower para samahan si Musica. Pagkadating nila dito ay nakita nila ang Ark at nakalagay dito ang artifact na nadiskubre ng mga dwarves.
Nang kantahin na ni Musica ang nakaukit sa artifact ay nag-respond dito ang artifact. Dito na sinabi ni Melchior ang plano nilang gamitin ang artifact para basagan ang barrier mula sa loob. May kakayahan ng Ark na mag-teleport at ito ang sasakyan nila para makapasok sila sa loob. Kung magtagumpay sila na matanggal ang barrier ay dito nalulusob ang Suppression Army. Habang pinagpaplanuhan nila ang mga gagawin ay nagsimula na ding kumilos ang iba't ibang hukbo na kasali sa Suppression Army. Bukod kay Musica ay napili na din ng mga sage ang mga sasakay sa Ark. Dahil may mga gagawin pang preparasyon sila Melchior bago mapaandar ang Ark ay hindi sila kaagad nakalakad at hinintay muna itong matapos. Kinagabihan habang nagpapahangin si Fina sa Ark ay nilapitan siya ni Aram. Naikwento ni Fina kay Aram kung paano sila nagkakilala ni Yuri at ang kanilang paglalakbay. Katulad ng nararamdaman ni Fina kay Yuri ay nagpapasalamat din si Aram na nagkakilala sila ni Yuri. Ipinangako ni Aram kay Fina na ibabalik nito si Yuri. Ilang sandali lang ay may biglang sumabog sa Ark at nakita nila dito si Burkhart. Nilabanan nito ni Aram na may balak palang kunin ang Chain Chronicle kay Fina. Pinaalis ni Aram si Fina kaya nagpalabas si Burkhart ng Black Army at buti na lang ay dumating dito sila Aludra at Vorn. Dumating din dito si Velnar at ang iba para labanan ng Black Army. Pagkadating nila Melchior ay iminungkahi ni Aludra na simulan na nila ang operasyon dahil nakita na din naman ng kalaban ang Ark. Dahil kaya na din namang mapaandar ni Melchior ang Ark ay sinunod nila ang gusto ni Aludra. Kagad itong ipinaalam ni Dilma kay Juliana kaya naghanda na din sila Juliana. Nahihirapan naman sila Musica na makasakay ng Ark dahil sa dami ng mga kalaban. Nang mag-uumpisa ng umandar ang Ark ay may biglang dumating dito na isa pang demon at inatake ang nagpapandar sa Ark dahilan para huminto ito. Bigla namang nawala ng mana si Aludra kaya dali-dali itong binigyan ni Aram ng mana. Katapos ay balak din ni Aram na tanggalin ang kadiliman na nilagay sa Ark sa pamamagitan ng kanyang mana. Inatake ng isang demon ang kinaroroonan nila Musica kaya nahulog si Musica ngunit nagawa ng Guardian Dragon na mailigtas ito. Sa tulong ni Vorn ay nagawa ni Aram na matanggal ang kadiliman na nilagay sa Ark gamit ang kanyang mana. Muling umandar ang Ark at nagawa nilang makapag-teleport kasama si Burkhart. Ngunit inatake ito ng Guardian Dragon dahilan para mahulog ito. Matagumpay silang nakapasok sa Imperial Capital ngunit biglang may sumabog sa Ark kaya nahulog sila Musica at mga Fire Sprite. Nagulat sila nang makita si Burkhart bitbit na si Fina. Kaagad na umalis dito sila Burkhart at unti-unti na ding sumasabog ang Ark kaya nahulog din dito si Aram. Nakita nila Juliana ang pagbagsak ng Ark at natanggal din dito ang artifact. Kaagad na nagpakita dito ang Black Army kaya nilabanan ito ni Aram. Dumating dito ang Guardian Dragon sakay sila Musica at nandito din ang iba. Mabilis na pinuntahan nila Musica ang artifact habang sila Aram naman ay nagpatuloy para hanapin at iligtas si Fina. Nang kantahin na ni Musica ang nakaukit sa artifact ay unti-unti na ding nawala ang barrier na nakapalibot sa Imperial Capital at dahil dito ay kaagad na sumalakay sila Juliana. Habang sa loob ng Imperial Castle ay napapanood naman ng Black King ang nangyayari sa labas. May balak sanang gawin si Fina ngunit dumating naman dito si Yuri. Hinawakan siya nito at ibinigay ni Burkhart sa Black King ang kalahati ng Chain Chronicle. Gamit ang kapangyarihan ng Black King ay nagawa nitong matunton si Pirika at pinagdugtong na din nito ang Chain Chronicle. Nagawang makapasok nila Aram sa kastilyo at kinalaban sila dito ng mga alagad ni Olzada. Pinauna ni Vernal si Aram habang sinusubukan nilang pigilan ang mga kalaban. Nakita ng Black King si Aram na papunta na sa kanila at nakahanda naman si Yuri na harapin ito. Habang patuloy na nilalabanan nila Juliana ang Black Army sa labas ay dumating dito si Erines. Naglaban sila Ainslot at Erines habang si Juliana naman ay hinarap ni Burkhart. Sa una ay nagiging dihado si Juliana kay Burkhart. Nang makita ni Burkhart ang badge niya na palagi palang daladala ni Juliana ay naalala niya muli ang araw ng opisyal siyang maging miyembro ng Holy Guard. Dito na din inilabas ni Juliana ang matinding kapangyarihan nito. Nang matamaan ni Juliana si Burkhart ng atake nito ay muli itong nabalik sa katinoan bago pa ito bumagsak. Nilapitan ito ni Juliana at tinabunan ng kanilang bandila. Nang gamitin ng Black King ang Chronicle ay mas napalakas pa nito ang Black Army. Inatake ng mga ito si Musica kaya nahulog ito at natigil na din ang pagkanta nito. Nakarating si Aram sa isang silid kung saan hinihintay siya dito ni Yuri. Kagad itong umatake sa kanya at naglaban silang dalawa. Napansin naman nila Wayne at Juliana ang muling pagbabalik ng barrier. Ngunit hindi pa din nawawala ng pag-asa ang Suppression Army at patuloy pa din silang lumalaban. Pinunterya ni Erines si Juliana nang biglang may sumangga dito at ito pala ay si Shuza. Kasama nito ang buong hukbo ng 9 territories at nilabanan din nila ang Black Army.
Iniligtas si Musica ng espada na ginamit ni Aram nung isang araw kaya muli itong kumanta dahilan para unti-unting mawala muli ang barrier. Muling umatake si Air Ines ngunit napurohan naman siya ni Shuza. Sinubukan ni Air Ines na gumanti ngunit madali lang itong nasasangga ni Shuza. Pagka-atake muli ni Shuza ay hindi na ito nakayanin ni Air Ines kaya naluso na lag ito. Nang gagamitin na ng Black King ang Chain Chronicle ay dito na puwersa ni Fina na tawagin ang Chronicle na kaagad namang sumunod sa utos niya bilang may-ari nito. Habang patuloy ang labanan nila Aram at Yuri ay susubukan sana ni Aram na gamitin ang kanyang kapangyarihan para gisingin si Yuri mula sa loob ngunit sinanggalang ito ni Yuri. Nang ililigpit na nito si Aram ay dito na dumating sila Cain at kaagad na pinagaling ni Marina si Aram. Pagkabangon ni Aram ay binigyan nito ng mana ang tatlo at katapos ay ginamit nila ang chain attack. Dahil dito ay matagumpay nilang naibalik si Yuri sa pagiging tao nito. Matapos mahigop ni Fina ang lahat na kadiliman sa Chain Chronicle ay dumating na din dito sila Aram. Habang inaatake nila Aram at Cain ang Black King ay mabilis namang iniligtas nila Yuri si Fina. Nang gamitin muli ni Aram ang kapangyarihan nito ay dito na nalaman ng Black King na ito ang tinatawag na Light of Hesites. Inatake nito si Aram ngunit sinangga ito ni Cain at tumulong din si Miss Hida. Mabilis silang napabagsak ng Black King at katapos ay inatake nito sila Aram at Yuri. Binigyan ni Aram si Yuri ng mana at sabay nilang inatake ang Black King. Ngunit nag-transform lang ito sa anyong dragon at dito na din dumating ang Guardian Dragon na kaagad itong inatake. Dinala niya ito sa labas at sumunod din dito sila Yuri at Aram. Nagpatuloy ang labanan ng dalawang dragon sa labas at tumulong din dito sila Yuri. Nagawa nila Aram at Yuri na mapuruhan ang Black King at nang malaglag si Yuri ay mabilis itong iniligtas ni Aram. Aatakihin na sana ng Black King sila Yuri at Aram nang bigla itong binunggo ng Guardian Dragon dahilan ng pagkahulog nila pareho. Nang pinuntahan nila Aram ang Guardian Dragon ay bumalik ito sa anyong furball nito. Muling nagpakita dito ang Black King sa ibang anyo na din. Inatake nito sila Yuri ngunit nasangga ito ni Aram. Nagawa ni Aram na matalo ang atake ng Black King at katapos ay ginamit nila ni Yuri ang Chain Attack. Gamit ang kanilang Seize the Light ay matagumpay nilang natalo ang Black King. Nawala ng malay si Fina at nang tutulungan na sana ito ni Aram ay narinig nila ang boses ng Black King na muling bumangon bitbit ang Chain Chronicle. Bumalik na ito sa pagiging tao at ginamit ang kapangyarihan ng Chain Chronicle bilang dating may-ari nito. Hiniling nito sa Chain Chronicle na iligtas si Fina at katapos ay bumagsak na ito. Unti-unting nawala ang kadiliman sa katawan ni Fina at nagpakita na din dito si Pirika. Sa pagkatalo ng Black King ay isa-isa na ding naglaho ang Black Army. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Chain Chronicle The Light of Hesites. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina